ngayon ang tanging paraang nakikita ng marami para makaahon sa kahirapan. Kaya naman ngayong magpapasukan, gagawin nila ang lahat, makabuo lang ng pangmatrikula. Tunay ngang kahanga-hanga ang kanilang pagsusumikap. Nito lamang 25 ng Mayo, nag-amok ang security guard na si Orlan Ventura nung hindi siya pinabali ng kanilang security agency. Ang ia-advance niyang 5,000 piso sana, gagamitin niyang pangmatrikula ng kanyang anak. Wala akong sinahod, nagkakasadbas ako sa opisina, hindi ako pinagbigyan dahil pagpa-enroll sana ng anak ko yun. Tapos tinanggal pa ako sa trabaho. Gusto ko baguhin nila yung sistema nila. Hindi fair ang labanan. May mga atraso yung iba dyan, hindi nila inaksyonan. Bata-bata system. Siyempre pagdating sa tuition at gusto niya mag-aaral ang mga anak niya, naiintindihan naman natin yung side na yon. Pero sa ganang atin, trabaho lang ang ginawa ng pulis dahil may mga lapses o mali siyang ginawa doon. Kaya natin siya iniimbestigahan that time at hinuli. Dahil sa insidente, sinampahan ng patong-patong na kaso ng attempted homicide at coercion si Orlan. Bagamat ilang araw rin siyang nakulong, nakalaya rin matapos magsampa ng kontrademanda laban sa kanilang agency. Sa tuwing magpapasukan, sakit ng ulo ng karamihan sa mga magulang kung saang kamay ng Diyos nila kukunin ang pang-tuition fee ng kanilang mga anak. Lalo pat pataas ng pataas ang mga matrikula ngayon. Kaya maraming mga estudyante namimiligrong makapag-aral. Magka-college na ngayong pasukan si Ronela. Business Management ang kukunin niyang kurso sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Parang ganda ng trabaho nila kasi nasa komportable silang lugar, tapos dun po sila nagtatrabaho, tapos ang gaganda pa ng mga uniforms. Tapos kumbaga ano parang gusto ko rin pong maranasan na dun ako makapagtrabaho sa isang lugar po na yun, na hindi na po maghihirap po sa bangketa. Maliban kay Ronela, pilit ding iginagapang ng kanyang mga magulang ang 5 pa niyang kapatid. Pagtitinda lang ng gulay ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Dahilan para manganib na magtuloy-tuloy sa pag-aaral ngayon, si Ronela. Kasi sabi niya, hindi, hayaan mo pa. Pag halimbawa hindi ako makapag-aral ngayon, maghanap na lang ako ng trabaho para mapag-ipunan natin. Para susunod na taon, mga pag-aral ako, yun talaga ang plano niya. Pero dahil masigasig sa pag-aaral, nabigyan si Ronela ng pamahalang panlalawigan ng Rizal ng financial assistance para makapagkolehyo. So itong mga batang ito ay nagmula sa talagang mahihirap na mga pamilya. Kaya kailangan na at least kahit man lang isa sa kanila ay makatapos ng pag-aaral. Dahil nga pagka nakapag-aral ka, madaling makakuha ng magandang trabaho. So makakatulong siya sa kanyang pamilya. Deserving naman talaga niyang makapag-college dahil matalino. Matalino siya. Sayang naman kung hindi makakapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Yun nga lang, ang natanggap na tulong ni Ronela na nagkakahalaga ng 10,000 piso, kulang pa raw ng mahigit 600 pesos para makapagbayad siya ng buong pangmatrikula. Maliban dito, kailangan pa niya ng mahigit 2,000 pesos para naman makabili ng uniforme at iba pang gamit sa eskwela. Kaya ngayon, doble kayod si Ronela sa pagtitinda ng gulay. Ngunit mula Miyerkules hanggang kahapon, 180 pesos lang ang naipon ni Ronela. Malayong-malayo pa sa kailangan niyang halaga. Yung mga natitira ko pong gamit, baka may recycle ko po yung mga notebook ko natitira. Yun na lang po yung gagamitin ko pagdating ng college. Tapos saka na lang po ako mag-iipon ulit pag medyo malakas na yung gulay pag nagtinda. Ang pinagsama-sama namang laman ng kani-kanilang mga alkansya. 420 po. Tinigil ko lang po yun sa ate ko para po mapaganda po yung buhay po niya, para po pagdating niya ng college, meron din po siyang makakuha pera. Gano'n muna katagal inipon yung pera na yun? Siguro mga higit 1 buwan natin. Para sa kapatid ko rin naman, pang college. Kasi alam ko naman kung ako yung nauna, gano'n din naman gagawin nila.
Para po yun sa ate ko kasi gusto ko po siya maging masaya, parang gano'n. Para po makatulong siya pag college niya, para may pera rin po siya kanyari pa masahe, pambaon. Pag nakapagtapos po talaga ako, sinasabi ko sa kanilang, para sa kanila na rin naman po yun eh. Hindi ko po talaga sasayangan lahat ng pagsisikap nila sa akin. Tinatayang mahigit 21 milyong estudyante ang nag-enroll sa mga public school ngayong taon. Sa kabila nito, sa mga naka-enroll daw ngayon sa elementary, tinatayang 66% lang ang makapagtatapos ng grade 6. Samantalang 51% lang daw ng mga high school enrollees ang makakagraduate. At hindi lahat sa kanila makakatungtong ng kolehiyo. Sa K-12 program ng DepEd, may ilang mga magulang ang umaaray sa katumbas nitong gastos. Doon sa K-12, may kinder, 6 years elementary, 4 years na junior high, 2 years na senior high. Yung mga bata ngayon, pwede nang ipursu nila yung kanilang mga interest. Kung halimbawa, ang isang bata mas interesado siya sa arts, no? Meron tayong sisiguruhin natin na yung arts yung patutunguhan niya. Sa mga pasaning dala ng tuition, may mga iba namang handang tumulong. Ang 10 taong gulang na si Kristan, pakiramdam niya habang buhay na siyang masasadlak sa pangangalakal ng basura. Subalit isang oportunidad ang tila naging musika sa kanyang tenga at sumagot sa problema niya sa matrikula. Si Kristan, dahil sa pagkahilig niya sa musika, nakakuha ng music scholarship. Natuto ako ng instrumento, nakatulong sa aming pamilya. Kasama si Kristan sa 40 kabataang Cebuano na nakapag-aral ng libre dahil sa music scholarship na ipinagkaloob ni Engineer Nestor Archival. Music in a way, because if you are a student and you have something like a talent which is music, siyempre mas mataas yung self-esteem mo. And it will be more happier because yung mga kasama mo, yung mga friends mo, mas nagtitingin sa'yo because you have something in you that wala sila. Ang mismong bakura ni Engineer Nestor ang nagsisilbing music classroom ng kanyang mga scholar tuwing bakasyon. Tinuturuan silang tumugtog ng bandurya, gitara, at pati na beatbox. Masayang-masaya. Bukod sa nakakapag-aral ako, nakakatulong pa ako sa aking mga magulang. So ngayon, ano na yung naitulong sa'yo? Una talaga yung disiplina at respeto, at ang pangalawa ay yung music. Mahigpit ang inhinyero sa attendance. The moment mag-push siya doon, automatic siyang mag-attendance doon sa office. May wishlist din ang mga bata ng premyong nais nilang makuha kapag naging mabuting music student sila. So, anong gusto nila? Aside from these things na binibigay ko, like money for the school. Si Kristan, umaasang ito na ang simula para maging mas maganda na ang saliw ng musika sa kanyang kinabukasan. Sa katayuan ng karamihan sa mga Pilipino, ang karapatan ng edukasyon nagiging pribilehyo na lang para sa ilan. Ngunit huwag mawala ng pag-asa. Huwag hayaang kahirapan ng magdikta ng kapalaran dahil ang determinasyong makapag-aral sa kabila ng lahat ang siya pa ring pinakapangmatrikula sa napakalaking eskwelahan ng buhay.